I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan na yan, especially the Marcos loyalists and supporters at mamamayang Pilipino. So kung nakikita nyo guys, nakikita ko, yan po yung rally dyan po sa EDSA sa Maynila. Alam nyo na, karamihan dyan, puro kabataan. Alam po natin ng EDSA, marami po ang nagsabi, yung people power ay nabudol ni Cory Aquino ang mamamayang Pilipino sapagkat mula sa araw na yan, sa loob ng 35 years, naghihirap ang bansang Pilipinas. Base doon sa mga research ko guys, yun po ang mga sinasabi nila, no? Naghirap talaga ang Pilipinas, kulilat, nahuhuli na sa mga karatig bansa natin, di ba? Maraming nangyayari hindi maganda, yung dating pinundar ni Pangulong Marcos Sr. Pinagbibinta ng Cory admin, guys, nawala po sa atin. Alam nyo naman po kung anong mga pinagbibinta nila yan. At sinundan pa yan ni Tabako, wala na di ba? Maraming ibininta, mga pag-aari ng gobyerno, bininta sa mga private sector. Tsaka hindi lang po yan, pinabayaan ng mga magsasaka, laganap yung mga mga bawal na gamot, maraming mga makakaliwang grupo, laganap talaga. Sabi nga ni dating Father Balweg, mula nung si Cory ang nagiging Pangulo, lumakas lalo ang mga hanay ng mga NPA, mga kababayan. Sa totoo lang, alam po natin, maraming NPA na nakulong nung umupo si Cory Aquino, yan guys, pinawalang sala niya, kumbaga pinalabas niya lahat, nirelease niya lahat. So kung nakikita nyo dito, sila po yan, sabi no chatsa, ayan. Yan po ang mga grupo ng ibang, yan po ang grupo ng mga old opposition. Ginugunita nila every 25 ng February, pero alam nyo, sabi nga ng Biblia, wag magtanim ng sama ng loob. Dapat mong mahalin ang iyong kaaway, katulad ng pagmamahal ng sarili mo din. Biblical po yan Magpapatawad ka dapat sa iyong kapwa, sapagkat ang Diyos nagpapatawad din naman. Kasi kung namumuhi ang galit sa iyong puso, kahit kailan magiging masilimuot ang buhay mo, So para sa akin, kung mayroon akong sinasaluduhan dito, walang iba kundi si Pangulong Marcos Jr. Kasi itong taong ito hindi marunong magtanim ng sama ng loob, sapagkat yung mga dating gabinete ng mga guys, yung Dilawan ginawa niyang sekretary niya ngayon ganun dapat, di ba? So kung nakikita niyo dito mga kababayan, courtesy ng GMA News, ayan, nakita niyo sila, yan po sila. Hayaan na natin sila diyan sila masaya hindi sila, kumbaga, hindi sila nakakalimot sa mga nangyayari in the past, na kung tutuusin, sabi ni dating sa kasalukuyang Manong Johnny, sekretary ni Pangulong Marcos Jr., Juan Ponce Enrile, ang totoong diktador walang iba kundi si Cory Aquino. Yan ang sinabi ni Manong Johnny. Di ba? Ito, katulad ng charter change. Hindi nila naintindihan. Hindi naman political provision, pero ginagawa nilang sangkalan para lang maibato sa current administration, samantalang alam nila ang economic provision lang ang dapat palitan. Kaya walang asenso ang bansa. Kasi itong mga ito, hindi nila alam kung paano makapagbigay ginhawa sa mamamayang Pilipino. Kasi yung economic provision na tinatawag, yan ay malaking itulong yan guys, at magkikreate ng maraming trabaho at maraming foreigner mag-invest dito. Kasi ayaw nila yung current yung policy ng economic provision, kasi dapat tanggalin ang mga restriction dyan. Agoy. Well, anyway, hindi na natin pabain, basta in-update ko lang sa inyo itong mga nagrarally ngayon dyan. Sila po yan. Hindi naman marami. Well, bahala sila sa buhay nila. Dyan sila masaya. Problema na nila yan. So, sabi nga dito guys,
Ayan o. Panoorin ngayong anniversary ng EDSA People Power Revolution, nagmarcha ang iba't ibang grupo patungong EDSA Shrine. Sabi po ng mga nagko-comment, bakit yung mga nagmamarcha puro NPA? Di kayo naloka. Basahin ko yung mga nagko-comment dito Nag-unsa mo diha dol, sabi Anong ginawa nyo dyan? Sabi nga doon. Ang bilis naman maglakad ang mga yan, malapit na ata ang bigayan. Habang patuloy ang gutom at kahirapan ng taong bayan. Ayan, dyan sila magaling Imbis po ko sa trabaho, wala tayong magawa. Buhay nila yan Malulusog Bulacan, keep safe everyone, God bless. Ayan, ito, talagang makaidya ito. Sigaw sila ng baka, bigyan yan nagtag 1 kilo ng baka para may pangulam pag-uwi nila kasi gutom na gutom ang pamilya nila. Ayan, sugudin nyo parlamento para ipasa batas, dagdag sahod, agay. Ayan, nag-high-tech na panahon na tayo ngayon kaya wala ng people power na magaganap. Pwera na lang kung mali ang pamalakad ng presidente. Tama, yun, di ba? Kung tama ng presidente, walang nagawa, maari yun. Pero dahil masipag at magaling mamuno ng bansa, no reason, di ba? Para kundinahin. Dito sa probinsya, madaming baka. Daming bayad ayan Huwag ibaon sa limot ang kasaysayan ng mga magnanakaw at paglaya sa diktador para pag-alala sa demokrasya ng tinatamasa ngayon. Naks naman, talaga lang Kayo-kayo na lang ang andyan. Yun mga original na sumasama dyan, wala naman na. Puro kabataan ang nandyan. Kaya kasi karamihan ng sumama dyan, natauhan na. Tama, makibaka, 500 ang isa. Ayan, sige, wag na kayo magsilayas dyan sa EDSA. Nang pare-pareho tayo magutom na mahirapan at trabaho na lang kayo. Wala kayong mapapala dyan. Tama, ang nagsabing bayaran yun, ang totoong bayaran, walang prinsipyo, budol at mukhang pera. Agay. Kaya mahirap umunlad ng Pilipinas, gawa ng ugali ng ilang tao na ayaw ng pagbabago. Dapat kinakalimutan na ng matagal ng mga nangyayari sa bansa, lalo na kung nakikitaan naman na seryoso ang presidente na paunlarin ng bansa, hindi puro pamumulitika at pagyayaman lang. Sunday naman demokrasya yan. Madugo ang buhay nun kisa ngayon. Agoy. Forget the past, guys, Face the present. Kung nananatili tayo sa mga nakaraan, walang mangyayari sa atin, walang asinso, no? Ang pagpapatawad sa kapwa ay maluwag sa kalooban, ay maraming pagpapala na darating kung marunong ka magpatawad, no? Sana mabusog kayo diyan, kamamarchan nyo, malaki ba bayaran diyan? Agoy. Ang dami nila call na sa 160 million. Magkano binayad sa inyo per head? Agay, mga taga-bundok na lang nakikiidsa, agay. Mayroon pa pera na sumali, agay. Ang bigas asan na? Tig 20. Ito isang buplax to naghahanap ng 20. Magtrabaho ka, bawal magtamad-tamad. Iwasan ang magiging ipalistik. BBM dapat umalis sa pagka-presidente, walang silbi. Naks naman. Siyempre, mga anti-Marcos mga yan, guys, Watching from Australia. Okay po. Ipaglaban, makibaka. May nag-celebrate pa pala ng kahindutan dyan. Agoy. Ayan sayang ang bayad, Mga binayaran lang para mag-rally. May punto siya dyan. Hanggat Marcos Romualdez ang nasa pwesto, simula pa lang ito. Agoy. Tingnan natin kung saan hanggang ang kaya nyo. Di ba? Maraming baka dito, agoy. Ayan, guys, ano pong masasabi nyo, no? Kayo na pong balang humusga. See you again. See you again on my next upload video. Bye and baboos. God bless Philippines. Ayan. EDSA yan, susunod yung isa.